asin talaga ulam namin. Tapos yung aking ako, ayaw yung ulam na asin toyo. Talagang nagdampo sa amin ng naghihirap talaga. Sa aking muling pagbisita ay di ko dinatnan sa bahay si Nanay Lilibet. Nasa simbahan daw ito ng Taal kung saan nagtitinda ng kandila dahil nagbabakasakaling may madadalang pagkain sa kanyang pag-uwi. Tanging inabutan ko sa bahay ang mag-amang Christine Jen at Kuya Christopher na tila di inaasahang ako'y bibisitang muli. Alam mo ba kung bakit? Isang amang sa loob ng 3 taon ay nakakalungkot makitang di pa rin nakakalaya sapagkat isang kadena ang patuloy na sa kanyang paay nakatali. Isang anak na umiiyak habang kinukwento ang gutom at hirap na dinaranas. Isang anak na sa murang isip pa lang ay nasaksihan na at patuloy na nakikita ang kalagayan ng ama na pwedeng magdulot ng trauma sa batang isip niya. Anong nararamdaman mo nakikita mo si Papa nakatali ng kadena? Dati mahal na mahal po niya ako. Nananakit na po siya. Gano'n ba kahirap ang buhay niyo ngayon? Sobrang hirap po. Yung pagkain po. Natulog din po yung bubong. Mahirap din po matulog. Sobrang hirap po nang nararamdaman namin ni na Papa. Wala na po kaming makain. Si Nanay Lilibet na sa kabila ng kanyang edad at iniindang karamdaman, nanghihinaman ang katawan ay patuloy na gumagawa ng paraan upang silang tatlo ay may makain at patuloy na mabuhay. Isang inang nagkapo sa kanyang anak na nasasaktan tuwing hinuhusgahan. Subalit di nawawala ng pag-asang isang araw sa kanilang pintuan ay may kakatok upang alamin ang kanilang kalagayan at tuluyang makawala si Kuya Christopher sa pagkakatali sa kadena ng kahirapan. Matay ang nanay ko noong 26. Anong ginagawa niyo dito? Titinda. Ha? Titinda ng kandila. Anong oras pa kayo malis ng bahay? Alas 3. Alas 3? Di mo makapunta ng alas 2. Alas 3. Oh, may benta na kayo. Oo naman. Naka 400. Kasama pa ang puhunan. Dami. Ay, kumusta si na Kuya Topper? Ganun pa rin siya. Pero nagwa-wild na siya. Wild na siya talaga. Nananakit ba talaga? Nang babato na ho. Binabato na ako ng kutsara. Binabato na ako ng pinggan, ng mga galon. Lahat. Lasahan na talaga. Ay, kumusta si Christine Jen? Okay naman po. Kaya lang medyo yung bata ay masakin. Medyo sa gabi nilalag na. Tapos sa araw naman, okay na. Para kailang ano. Siguro dala ng bata. O sa panahon. Bakit parang payat na payat si Christine Jen? Ay kulang ho sa ano. Kulang ho sa pagkain. Totoo pala ang sabi ni Christine Jen sa akin. Kulang ho sa pagkain. Dumaan ako doon. Wala daw kayo? Nakita po kayo ng bata. Wala daw silang makain doon. Toyo Kayo pa po. daw ang iniintay. Minsan po'y toyo, minsan po'y asin, minsan linggo nga po. Ano po kami ng asin, bilang asin. Tapos, sabi nung ako, mama, ang ulang, sabi ko, 2 itlog. Ayun, tapos, inuwan po yung asin din. Kung talaga, asin talaga ulam namin. Tapos, yung aking ako, ayaw yung ulam na asin toyo. Talagang nagdampo sa amin ng naghihirap talaga. Itong nakaraang buwan. Ano sabi ko? Ay, naghirap po naman. Hindi, wala pa lang po akong malapitan sa amin. Talagang ano, ako naawa yung aming kapitbahay. Pinahiram ako ng puhunan. Nanghiram ako doon sa amin sa tindahan ng puhunan. 350 sabi niya. Kahit hindi mo ibigay mo na ngayon, sa 28 mo na lang ibigay. Sabi ko siya, salamat. Patigil din kayo ng pagtitinda. Dahil walang puhunan. Dahil wala akong puhunan. Eh, magkano yung puhunan niyo ngayon? Ano, 500 ho. Yun yung pinaiikot niyo. Pinuikot ko. Sabi ko nga, ang hirap na ng ganito. Talaga, ano, tapos sabi niya, mama, ano ulam? Sabi ko, itlog naman. Lumapit naman. Isip naman, kailang minsan nagdaraan sa kanya yung time na talagang
hindi mapigil yata o ano. Tapos napagalitan ko, lagi ko siya napapalo ngayon eh. May times kasing, paano yung langib sa sugat, kinakain. Si Peto Per? Tapos nabanggit sa akin ni Christine Jen, may nararamdaman daw kayo. May bed sores. Ano nangyari? Minsan may nalulula ako, hindi ko iniinda dahil alam niyo, pag ininda ko at inihiga ko ang aking nararamdaman, lalo ako mawawala, lalo ako may mga paghanap buhay, wala mong magpapakaan sa amin. Wala pong magpapakaan sa amin sa bindi pag ako hiniga. Minsan ito yung dito ko, itong dito hindi daw makalakad. Ganito sabi ko, isya. Kasi isahan tayo, pag ako minsan ako isang araw nilagnat ako, hindi makugagad ng antibiotic. Kahit walang ng doktor, nainom ako. Kaya ay hirap po. Talaga sabi ko, nagbadanas kami ng dati alwang-alwang, dildil sa asin. Talaga po, hirap. Kami. Pag ako yung nakain ko ng asin ng aming ulam, kami ang papalo. Ako yung naluhang. Layo tayo dito, Nay. Yan. Lalayo lang kami kasi may music lang po dito. Maka-copyright. Hello, kumusta kayo? Marami ng benta. Matumal po ngayon. Bakit? Sa maraming tao, maraming tao. Kasi mga kasal dito lang po yan, taga rin. Sila namimili. Ipamigay nyo sa amin para madaling maubos. Si Nanay dito po yan nagtitinda sa simbahan po ng Taal. Ito po yan. Eh, anong oras pa kayo uwi niyan? Maya-maya po. O, anong mabibili niyong pagkain? Wala pa daw pagkain. Bibili ng bigas, ulam, tsaka diaper, at tsaka yung lutong ulam sa balik. Para madali. Kasi late Kasi na kayo wala akong nakakauwi. kahoy. Tapos alam ka nang nagbabasa po yung lutong. Wala pa akong pagkahoy. Eh, paano kayo nakakapagluto? Eh di pag tumila ang ulan, saka po mga pagluluto. Katulad mo ngayon na dati, tutuhol basa. Eh ang gagawin ko is, kaya yung lutong kaya ituhin pa yung tubig. Ang hirap ayos na sabi ko nga nung isang araw. Sabi ko, napunta naman ako sa barangay. Ang sabi ng barangay, ate, hindi ko pwede tayo magdire-diretso sa mental. Kailangan ko schedule by schedule. Balak nyo nang dalahin. Talagang dadalhin ko dito. Kanina kinausap ko si Kuya Christopher, okay lahat ng sagot niya eh. Okay naman po. Talagang pagdating lang sa pagkain. Talagang may time po. Talagang nag-iiba po ang ano niya. Wala mo madala talaga siya. Para siya, matunan ko ano talaga. Kasi napatigil yung gamutan ko. Sabihin kay Dr. Sukmit sa kay Sasay. Doon tayo nanayan. Kami lang po iiwas sa ano, medyo Kay maingay. Sasay po, kay Dr. Sukmit sa kay Sasay. Hindi na ako pinabayad ng ang tawag dito? Yung paunang bayad, anong tawag? Parang consultation fee. Oo, 1.5 po yun. Ngayon, hindi na ako nakabalik. Nung nag-abroad po si Doktora, bumalik po ng Harvard, Amerika. Sabi ni Doktora sa akin, siya nanay, babalik po ako ng Amerika. Pero babalik po ako, April 18, kailangan mabalik niyo ho sa akin yung anak niyo. Huwag na ho kayo mag-ano ng consultation. Ang magiging problema ho natin, kasi kailangan ho, ang habit niyan ay magamot. Kasi may habit ho siya nakita sa camera ni Doktora, ang habit niya ginaganon lahat. Nagwawala siya talaga. Nakita yun sa camera ni Doktora. Kaya sabi niya, may habit niya na hindi ang habit niya, nga yung pag-ano ng sarili niya, ginaganon niya. Tapos may habit din niya na nagwawala. Tapos kasi ang tatlo yan tatlo ng anak mo eh. May siya sa utak. Stress, yung problema, lahat-lahat, tapos stroke. May kasama daw pong stroke, sabi ni Doktora. Doktora Sukmit. Opo, may kasama po siyang stroke. Matanong ko lang, kumusta kayo ng buwan? Naku, mahirap nga po. At sasabi sa inyo, yung isang tasang kanin na namin, hirap talaga. Hindi ko
Walang makain. Talaga kung ano, naghihirap po kami. Kasi- Kasi yung bigas na ano niyo sa akin, talagang intake ko po. Konti lang talaga. Minsan ako hindi na nakain yung kanin kagabi. So inaano ko na, pinadaragdagan ko na lang yung kanin ng bahaw. Pinadaragdagan ko. Minsan ako yung nag-aloha ko pag kami nakain. Pag-serving ko talaga. Pagdaan sa akin, 3 buwan po kami naghirap. Hindi sa totoo lang talaga. Nung katulad doon na nung May, 1 linggo akong straight sa bahay. Pag araw ng linggo, pag may magpapautang ng pagpuhunan sa kapalang. Saka lang kayo nakakatinda. Talagang dumating sa sahid na sahid. Side na side talaga. Sabi nga ng iba, ikaw may pera ka. Sabi ko, hindi ko na po pwedeng ipunin yung pera sa akin dahil may anak akong kailangan ng gamot Sabi ko gano'n. Magkano ka ako isang gamot? 100 piso ang isa. Ay, 3 beses yung iinom. Sa umaga, sa tanghali, sa hapon. Ang 10 pirasong gamot, 1,000 na serbinji. Yun ang binili ko. Bali, naka 7,000 ako. Gamot. Sa gamot pala. Oo, yung nireseta sa akin ni Doktor Sukmit. Eh, nung bumagyo, hindi naman kayo nabasa. Lagyan namin ng ng Sahod. Sahod. Yun nga ho, din kay Doktor, tsaka sa akin may sahod. Kasi di ba pag umuulan, naulan din sa loob. Oo, may sahod din ho. Tapos pag may, katulad ngayon ng ulan, yung higaan ni Topper may Talaga sahod nagkakatubig yun. din. Oo, nagpa-doktor kami February, March, April. Umayos siya, maganda siya, yung okay naman siya, nag-okay siya, yung kahit sa gabi, inaalpasan ko siya. 2 buwan kaming nakaganon. Yung inaalpasan ko sa gabi, yung hindi siya nagwawala, gaganyan. Sabi ko, ang pakalma siguro yung gamot na iyo. Bakit hindi na siya nagwawala? Hindi na rin nagtatawag na, tinapay, kape, ganun ho. Sabi ko, oo nga siguro. Kaso ang mahal naman, Diyos ko, magkano ka naman isang tabletas ka ako, Diyos ko. Maglabas na nga ako, lahat-lahat ng pera, wala na ako may pera. Sabi ng kapatid ko, si Ate Beth, ganito na lang gawin natin. Itatry natin sa mental. Ngayon, hindi naman Aryan agad-agad ipapasok sa mental kasi interviewin yan. Ipapasok natin lahat ng gamot ng reseta sa malasakit. Kahit gamot na lang ating ibigay, wag ng pera, wag na tayo maghangad ng pera. Gamot na lang. Sabi ko, yun gusto ko talagang hirap na ako. Abot hindi ko kaya ng talaga ako ang nahihirapan. Nakatapos na ako sa isang problema sa ina, ito naman ka ako sa akin. Sabi ko gano'n. Sabi siya, Ate Beth, ganito na lang, ipasok na nga natin sa mental para mapanatag din yung kalooban mo. Ay nga, napunta naman ako sa barangay. Ang sabi ng barangay, schedule pa raw, papuntang mental. Hindi daw pwedeng, pag sinabi daw ngayon, dire-diretso daw daon. Anong nararamdaman mo ng mga oras na hirap kayo? Ako, Sir Benji, ako'y nung haba. Pag ako'y minsan natutulala na lamang, kakain ako isang dildil ng aga. Kasi yun din ang sabi sa akin ni Chief Christine. Actually, umiyak po si Christine. Talagang inilabas na yung kanyang nararamdaman. Sobrang hirap daw, wala nga daw po kayong makain. Yung na po talagang siya ang mag-alas talaga. Araw-araw, sabi ng bata, nanay, ang ulam. Sabi ko, manguta kasi tindahan. Minsan pinagagalitan pa yung sa tindahan. Pag mangunguta. Sabi ko, mo anak, baka ako makakadelay siya ngayon. Nakapibili ng aking ulam. Yung minsan nakakakain kami. Pag ako nakakadelay siya ng malaki, kaya nabili kami dito ng ulam. Hotdog. Hindi, garni Nanay Lilibet, mananawagan din tayo ulit sa mga kababayan natin. Sana muli mapansin at marami ulit makatulong sa inyo. So, anong oras na? Mag 5:35. Eh, anong oras ang uwi mo niyan? Maya po. Kasi kulang pa. Kasi andun pa yung puhunan, di ba? Pero okay na po naman dahil may pambili na akong pampers. Tapos may bigas na. 106. Tapos ang pangkulam po kahit may itlog. Ibigayaan. Pagkakasyahin mo. O anong mayroon? Eh, bukas magtitinda ka ulit. Hindi ka napapagod? Hindi naman. Sabi ko nga, nag-60 ako. Talagang parang na ako.
masasakit na ang mga ganun ko kasi sabi ko nga, hindi, ako talagang pagod na pagod. Siya hapon na rin naman Nanay Lilibet. Umuwi ka na ha. At bukas magpahinga muna. Ha? Eto, idagdag mo na lang dun sa ano kung may gasolina pa. Ay ba, sir, Hindi ko. Yan ay galing dun sa galing niya kay Ma'am Charity, kasama dun sa panggastos daw, panggas natin, pero alam ko naman higit yung kailangan niya. Meron pa naman, may panggas pa. wala akong bigas. Bigas lang. Bigas lang ito talaga ako. Dahil wala talagang bigas talagang sa inyo. Okay, kahapon, sabi ko, pautang naman ang bigas. Sabi ko doon sa pamangkin ko. Kasi at Tita Bet, wala kaming bigas. Sabi ko, paano yun? Walang bigas din sa tindahan. Paano kami kakain? Sabi ko, gano'n. Sabi siya, rin 50. Bumili ka ng bigas. Binigyan ako ng 50 ka. Pambili bigas. Yung 50, pinagkasya namin. Kahapon nakadeli siya ako. Bumili 1 kilo. Ang mahal po ng bigas. Diyos ko po, Mario Joseph. 56 ang 1 kilo. Sabi ko nga siya, bebe. Tapos Hinihintay niyo ba ako? Hindi naman po. Si Kuya Tuper daw, Alam lagi mo, akong hinihintay ni Kuya Tuper. Oo, araw-araw. Sabi ko, ikay manalangin. Wag mo ako mula. Talagang grabe ang aking araw. Minumura niya ako. Tinutungayaw niya ako. Kumbaga sa ano lagi ko sinasabi, nanay mo ako, ganyan-ganyan. Wag mo naman akong hahayupin. Wag mo naman akong tutungayawin. Sabi ko, ano ba, may nakasalib ba sa'yo? Wala, mama. Oh, bakit ganyan ka? Sabi, wala, mama. Sabi ko, wag mo naman akong tutungayawin. Ayaw ko nakakarinig ng ganyan. Kahapon nga ako, hindi na talagang sakit ng tenga ko. Sabi ko, Diyos ko po. O, anong bibilhin mo dyan? Bigas, tsaka pang-ulam, diaper. Sambalot na diaper. Talagang hirap. Diaper, dahil ang diaper, importante sa akin. Yun ang importante sa akin, diaper, bigas. Kasi pag walang diaper, nagkakalat talaga si Kuya Alam Tuper. ko, opo. Talaga hong hirap. Nagdaan mo sa akin 1 linggong walang diaper. Naku, Diyos ko, ako naman ang hirap. Laba. Tapos laba uli. Dahil hindi ko pa pwedeng hindi araw-araw labat yung kanyang yung kanyang kuha. Nakausap niyo pala ng aking apo. Tumaan ako doon. Tapos nakita ko ni Christine Jen, sinundan ako. Siya ang kwento sa inyo. Galing naman. Nakausap ko silang mag-ama. Galing naman magkwento ni inyo. Hindi ko akalain na kayo. Kung ano yung sinagot mo kanina nung una ko kayong tinanong na hindi nyo alam na ako'y dumaan, ganun din yung sinabi ni Christine Jen. Grabe yung bata. May sabi ko nga si bata niya, bebe. Ay, halimbawa, bebe, ako'y kuwan. Halimbawa lang naman. Kung sakasakali at ako'y maratay, hindi mama, ako'y magdidili siya ng pagkain kayo na mama. Bibigyan ko kayo. Bebe, hindi ganon. Sabi kong ganon. Alam mo, sa talino mong iyan, alam mo ang gagawin mo. Sabi kong gano'n sa kanya. Ano yun, nanay? Ay, di manghihingi ka din sa mga kapitbahay ng bigas. Sige na, kayo uuwi na ha. Sige po. Sige na, naglilibet, bye-bye. Salamat po. At ako'y nabisita niyo na naman. Talagang- Dasal tayo, sana marami pa rin makatulong. Yun na nga din po. Sabi ko nga nung isang araw, gusto ko ano ba nangyari sa buhay ko. Talagang tatalo talaga sa amin. Kayo uuwi na ha, at nang makapahinga. Bye-bye, Nanay Lilibet.